Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening from Manila to New York and back. Tama ba, Miss Julie? Yeah, good morning. Hello, everyone. Welcome back. This would be our pang-ilang episode na tayo for season 2? 11th. Episode 11 sa season 2 sa isang maulan na gabi ulit dito sa bansang Pilipinas. How about dyan sa New York? Umulan. Tapos hazy. Hazy. Oo Kahapon, nga. hazy siya. May mga smoke, ano yun? From the fires sa Canada, bumaba. Ay, talaga? Yes. Nakakatakot. Ayun, Alam mo, ayan, nakakatakot yung mga nangyayari. Dito sa Philippines, alam ko naman, updated ka din. Isang linggo kami na inuulan, non-stop. Imagine non-stop yung ulan. Tapos, and since we're from Marikina, and alam naman ng mga ka-sisters natin yan, na mayat-maya ang alarm ng ating Marikina River. So, yun yung nakakapraning, lalong-lalo na sa mga taga-Marikina at karatig na mga lugar. Kasi ang bilis tumaas din ng tubig. Oh my gosh. As in, sobrang bilis. I can't even imagine. Kaya nga, imagine. Kasi bumabalik yung this is our topic, right? About resiliency, being, diba? Yeah. Resilience, being resilient. So, bumabalik kasi yung nag-uumpisa na tayo. Bumabalik din kasi yung trauma tsaka yung fear ng mga tao, lalong-lalo na pag ganitong umuulan na non-stop, lalong-lalo na sa amin, sa atin. Anong year yung Ondoy? 2009. 9. Diba? Tapos nagkaroon pa ng Ulysses. Anong year ang Ulysses? Ang Ulysses ay, if I'm not mistaken, parang 2014. Pero nauna ang Undoy. So, Undoy ang nauna. Nauna ang Undoy. Tapos, Undoy yung ang hirap nung sa Undoy kasi talagang alam mo yon, yung kahit sino, tanungin mo, talagang yung experience na yun talagang nakatatak. Diba? Ikaw, talagang kahit tanungin, pag sinabi yung Undoy, talagang kahit sino, parang iba yung pakiramdam. Kami talaga, nung panahon na yun, iba yung naranasan, ang bilis ng tubig. Imagine, meron pa ako mga pets noon na nagkataon. 2020 ang Ulysses. Ang pagkakatanda ko. Yun tama, 2020. Hindi, Yolanda pala yung 2013. Yolanda, ayun. Iba naman siya doon sa bansang Visayas area. Pero ito, nag-uulan na naman. Ito yung mga pinag-uusapan natin na paano tayo nakaka-cope with that situation. Ito maganda, di ba? Ang dami mong nakikita sa mga memes, tsaka sa mga reels ng mga social media, yung mga Filipinos. Just ko, like, nakakatawa siya, pero at the same time, mapapaisip ka, di ba? Like, totoo. Kasi tayo nung bata tayo, di ba, parang, ay, may bagyo, walang pasok, ganun lang. Yes, iyan yung lagi natin pinag-uusapan dati, di ba? Pero ngayon iba parang talagang iisipin mo din yung kung gusto mo pa talaga mawala ng pasok o magkakabagyo talaga tayo. Oo nga, totoo. Kasi, sabi nga, go for it. Yes, go ahead. No, kasi, like, nakakatuwang makita yung mga nasa social media na Filipino taking the most out of the experience. Di ba? Na sasabihin na, bagyo ka lang, Filipino kami. Pero, I think, coming from a third person looking in, na parang, up to what point tayo magsasabi na Filipino tayo? Yes. And that begs the question for me, is it really resilience or toxic positivity na ba? Actually, that's the yan din yung yan din yung question ko.
with no political biases or whatnot. Yeah. Kasi lalo-lalo na dito, maganda yung sinabi nga ni George, ng ating technical director, di ba? Dito sa Marikina, kahit tumataas yung tubig, ang maganda, ang good sa amin, walang binaha. Walang masyadong binaha. Kasi yung usual na binaba, hindi sila inabot ng baha. Kasi continuous yung program. Na meron tayong flood control sa Marikina, tapos continuous yung dredging, yung paghuhukay, tsaka pagwawiden nung Ilog Marikina. Continue siya. So all year round, ginagawa siya. Tapos meron pa rin ginagawa yung, ang tawag ko nga doon, Great Wall of Marikina. Kasi merong malaking bakod or pader. Yan yung magkaharang doon sa tubig para nakakoncentrate lang doon sa flow ng river. Yun yung goods dito sa Marikina na continue yung kanilang flood control project. Pero tama yung sinabi mo, yun din kasi yung tanong ko na up to what extent yung ganito na tuwing uulan ba, kakabaka ba tayo, ano yung plano na hanggang saan, tapos anong mangyayari, lalong-lalo na sa future generation na pag sinabi bang Marikina equals baha. O, di ba? Narinig mo yan nung nag-college tayo, di ba? Where you from? Saka nag-graduate. Pag sinabi mo Marikina, ay, binabaha yun di ba? Laging ganun. So, kailan mawawala yung ganong mentality na pag Marikina, bahain? To think naman, hindi naman actually. Kasi naapektuhan, wala tayong choice, di ba? Yun yung nag-aaway nga sa social media. Totoo naman, kahit anong gawin natin. Catch basin, di ba? Lambak. Diba? Nandun tayo sa kapatagan, sa gitna ng mga bundok. So pababa talaga yung tubig. Pero anong plano, 'di ba? Ang tagal na natin 'to. Ang tagal na ganito at ganito. So yun din yung question ko din. Kasi I think naman hindi lang naman siguro Marikina ang nasa catch basin sa buong mundo na dinadaanan ng bagyo, I think. Totoo. And bakit, I don't know, I haven't really checked other information sa mga ganyang projects, sa infrastructure sa ibang bansa. Pero kung yun nga, every year na alam namang dumarating, which I think it's improving, yun nga, sinabi mo na may flood control na hindi na ganun kalala yung effect. Pero paano pa natin siya i-mitigate to the point na talagang yung quality of life ng tao is hindi affected ng malala. Diba? Lalo na. Like here, I'm living upstate New York. Every year, of course, may winter season. Expected 1 to 2, tinatawag nila mga northeastern. Yun yung mga parang snowstorm na dumarating. Oo. In 24 hours, yung mga main roads, plowed agad ang snow. Like, accessible siya agad. Wow. Kapag alam nila, ay, may parating, prepared na. Alam mo yun, yung mga back roads, minsan hindi siya plowed, pero yung talagang mga interstate highways, madadaanan. So, accessible pa din. Affected Totoo. Pero hindi talaga titigil. Hi, hello. Ayan. Parang nag-usap tayo ng kulay Oo nga. Nakamute ka. Oo nga. Excited. Ako nakapag-usap. Lagi kami niya ni Doc Matt, parehas. Oo. Ayun na. Going back, welcome Raquel, ang ating ka-sisters na si Raquel. Yeah. Saan ka ba nanggaling? Ay nako, sa higaan. Sorry. May representative tayo from both sides of the river. Kalumpang and Barangka. And Barangka, yes, di ba? Na never binaha. Tama. Yung pala, yung sa street namin hindi binaha. Pero doon sa kanto before, nung Ondoy lang. Yan. So, yun. Nanabutan mo ba? So, we were talking about like, hanggang kailan yung point ng sasabi mo resilient tayo compared sa being toxic positivity na? Yes, true. Naalala ko, siguro mag-share lang ako ng experience ko ng mga baha-baha. Yeah. Bilang mga recent na activity nang nangyayari yun, baha. Naalala ko lang nung, I think college, nung high school meron. Kasi nung high school tayo
nung high school tayo, doon sa Mm-mm. may munisipyo, talagang hanggang, na-experience ko pa yung hanggang hitang baha during that time. Tapos, yung medyo maano-anong bahang na experience ko nung nasa PUP na ako, nung college. Mm-mm. So, nabutan kami ng baha, naglakad kami. I think si Checo yung nakasama ko. Tapos may isa pa alam ko may isa pa kaming nakasama na from Masat din, pero hindi ko siya classmate sa PUP. Naglakad kami from PUP hanggang Cubao. Wow. Oo, ganyan yung buhay natin dati. Wala pang trend, di ba? Oo. Tapos, nakakayamot yung jeep. Di sasakay ka, no? Isasakay ka from SM Santa Mesa hanggang Cuba. Ay, parang ganon. Nag-cut siya ng trip. May ganong pangyayari. Nag-cut ng trip. Sabi, Manong, hindi ka ba dediretso ng Marikina? Ganyan. Tapos makita-kita namin, nagsakay doon pagkatawid ng EDSA. Nagsakay doon na. Para madoble yung bayad no? Oo, yung minimum kasi. So, yun. So, siguro, during that time, kung sasabihin mo na magre-reklamo na ba ako dito sa nangyayaring to, siguro nung time na yun, nung kabataan natin, parang enjoy pa yun. Kasi bagong experience, parang gano'n. Yes. Ngayon sigurong nagkakamuang na tayo. Wow. Ngayon siguro nagkakamuang Tumatanda, tayo. nasa midlife. Tumatanda, parang ano ba yan? Di ba nga, Doc Matt, meron kaming na isang post. Isang post. Pero, yan ang trigger nitong topic na to. Oo. Nag-trigger na itong topic natin, no? Kasi parang, sabi nga namin at least naman nag-i-improve. Yun naman yung importante. Mm-mm. Pero siguro, nakakayamot lang yung thought kasi na, ay, kayo taga Marikina kayo, sanay naman kayo lumangoy. Ganun Correct. ganun talaga. How? So, ako naman, ibis na, ikaw, Doc Matt, ewan ko kung ganun nararamdaman mo. Ako nararamdaman ko, proud ako, sanay ako sa baha. Yung kumbaga parang, Hindi ka naman binaha, ever? Oo naman, hindi naman talaga. Pero nandun kami, kumbaga parang nandun kami na nagre-rescue. Yun naman yung nagiging role naman natin, no, Doc Matt. Pero kumbaga ba, parang sabi ko nga, ako yung nasa 5% noon, no, na parang lalo nung Ondoy. Na pinagpala. Na pinagpala. Pero parang nandun yung na parang expected sa atin ng tao na tough tayo pagdating sa baha. Parang yun naman yung on a positive outlook naman na taga Marikina. Kaya parang, ano ba yan, hanggang gutter lang naman yung baha nyo. Parang gano'n. Para pag iniyayama mo pa, hanggang gutter lang yan. Sa amin, pakaraniwan yun. Pero parang nung itong last na bagyo, medyo ang laki ng improvement. Pero syempre, pero hindi mawawala pa rin yung kaba mo. Syempre, yes. Di ba, no, Doc Matt? Doc Matt, ikaw, ka na ba? Kwento mo na ba yung ginawa mo na ito, Riz? Ito, nag-akit ka ng gamit mo. Ano naman, syempre sa paghahanda, yung mga ganyang bagay. Kaya yun yung point kasi di ba, I'm not speaking on myself lang, I'm speaking for everybody. Na yung ganyan na parang biglang uulan, tapos non-stop, syempre kahit sabi mong hindi kayo babahain, yung magpe-prepare ka, mag-aakit ka ng gamit, di ba? Tapos yung pagod ng ibabalik mo ulit, tapos maiisip mo na, hanggang kailan ba tayo magkakaganito? Yung pwede ba tayong matulog na yung sound parang sleeping without thinking about anything? Yung matutulog ka lang na ay ang sarap pakinggan ng ulan sa bubong. Yun yung gusto kong maranasan. Yung tipong, 'di ba, yung ulan sa bubong, yung titignan mo lang yung salamin na may tumutulong tubig na ang gandang tignan. Ay, alam niyo yan. May music sa background. Di ba? Alam niyo yan. Yun yung mga maganda parang music video. Yung mga ganyan. Parang kailan mo siya may experience, di ba? Tapos laging ganito tuwing uulan, kakaba-kaba tayo. Pero, sabi nga natin sa positive, lagi nga tayong ganun talagang Pilipino, di ba? Pero ang tanong nga kasi natin kanina, sabi nga ni Julie, up to what extent yung ganito na
'di ba? Habang buhay ba tayo, may apo na, ganito pa rin ba yung poproblemahin? Tama yung sinabi ni George na 10-year plan yung nasa Marikina. Maganda nga yun na may plano, di ba? Na para paayusin talaga. Yun yung maganda. Magpalit man ng administrasyon, sino man ang maupo, pagpapatuloy yung nasimulan. Yun yung maganda na sana magpatuloy talaga. Kasi nagbabasa din ako na ang bansang Netherlands, ang ganda ng project nila when it comes to sa flood control. 'Di ba? Yung parang give space talaga sa river, na talagang yun talaga yung dadaluyan, bigyan talaga ng dadaanan ng tubig. Excuse me. At sabi nga ng mga netizens, hindi lang Marikina dapat kasi kung kakalbuhin natin ang San Mateo at Montalban, sa atin din ang bagsak. 'Di ba? So, tama din naman. May mga points lahat eh. So, sana mapakinggan din lahat yung mga ganung bagay. And siguro, importante lang, yung doon sa side ng, di mo naman sabihin ng improvement, yung holistic na approach. Hindi lang siguro pertaining sa baha, no, Doc Matt? Yung bang, although, parang ang hirap lang ang hirap lang isipin na tayong mga Pinoy is nasasanay tayo na maging tough tayo in the way na kung paano tayo humarap dun sa mga challenges, no? Oo. But tama naman din pagka nandun ka sa ibang bansa, ako, ang naiisip ko pag nasa ibang bansa ako, parang lifetime ko na hindi ko ito ma-experience sa Pilipinas. Parang gano'n. Totoo. Advancement ng development sa ibang Di ba nabasa nyo rin, di ba Julie, Raquel, nabasa nyo din yung, at saka okay napanood nyo, yung current na sinabi ng ating presidente. Di ba dito dito iikot eh, na ano ba to, new normal daw. Oo. Di ba? Mag-adjust na lang. Ito na daw ang new normal. Tapos mag-adjust na lang daw. So bakit tayo mag-a-adjust sa mali? Oo. Is this from the government na nagsabi nun? Unfortunately, yes. Yes. Oh my God. Like, bilang taong nag-remit sa Pilipinas, to hear that from a government official, I think is a huge red flag. Diba? Na, yan yung parang, again, going back to resilience, I think it begs the question is, if you're resilient, kakalimutan mo na bang maging resistant with this? Diba? Kasi kung magiging complacent ka with, okay na, new normal na eh. Diba? Parang you're showing under the rug yung negative emotions. So parang, okay na yan, tanggapin ko na. Which is, I think, is common sa kulturang Filipino na, sige, pagpasuggest na lang natin, let's look at the brighter side, think positive, ayos. Pero, kung pwede namang i-improve, bakit hindi gawin? True naman. So, yun. Yung okay na yan. Yan yung lagi. Like, remember yung, etong pinag-uusapan natin kanina about this boxing match. Okay. Funny, in a way, na, okay, we're diverting this attention dito sa boxing match. And then, twisted in a way na nakalikom ng milyong-milyong pesos. Yes. My first instinct was, in the first place, ba't kailangan maglikom ng 16 million pesos? Bakit hindi government ang mag-provide? Yun ang mindset ko na bakit but it's good na may nalikom, but at the same time, may funds. Kung hindi siguro nakukurakot. Yes. Na parang, ang sad, nakasad, kasi yung mga nasa laylayan ng affected minsan hindi lang nasa laylayan, kahit mga nasa middle class na affected, di ba? Tapos may mga magpo-post na nagpapasalamat kasi nakapag-invest sila sa condominium. Yung hindi naman lahat privilege na. Like, ako, I'm thankful na wala ako sa Philippines in a way.
Pero just looking at it, maya-maya nagme-message yung ate ko na, naku, tumataas na yung tubig, ganyan-ganyan. Yung kuya ko rin sa kanila. Alam mo yun, na parang, kahit nawala ako dyan, I can empathize with people kasi I've lived in that situation before. Na parang, nakaka-frustrate from my end. Kasi na parang, anong gagawin natin? Mag-fundraising na lang ako from here para makatulong sa mga nakalata. Hindi ba? Lagi na lang fundraising. Magaling tayo sa fundraising, alam niyo. Alam niyo. Pero hindi naman pwede puro fundraising na lang. Totoo. Yun nga, yun yung sad reality natin. Pero Parang, I admire na, like, you, from your end dyan, na you're identifying na may negative emotions behind the experience. Hindi lang talaga, like, before ba, kasi ako alam ko nung bata ako talaga, ay, may bagyo, walang pasok. Yun lang talagang puro positive. Hindi ko na na, ay, may bagyo. Paano yung nakabarong-barong lang? Na, totoo. wala akong ganong mindset before. Ngayon, na parang, ay, wala nga. Kasi like yung ate ko, ang mindset niya nung walang is, ako makeup classes naman to sa mga bata. Alam mo yun? Totoo. Tutor. Oo nga, shoutout nga pala sa mga kaguruan na tumao sa mga evacuation centers. Di ba? Ito rin yun. Dito ko rin siya i-relate. Bakit laging teachers? Kasi school yung ginagawang evacuation center. Ay, evacuation center pa rin ba yung tawag? Para, binago na, di ba? Di ba? Parang staycation. Staycation. Oo nga. Hindi, ang point ko lang, di ba? Wala namang problema sa pagtulong. Pero, ang dami naman din naman na, na government employees na po pwede. Bahay din naman kayong inaasikaso nyo, di ba? Ano yun? Sariling bahay din naman kayong inaasikaso nyo. Totoo. Binabaha din naman kami. Ano kaibahan namin? Kasi na-experience ko yun. Na biktima din ako pero tumatao ako. Oh my gosh. Di ba parang naiiyak nga din ako kasi parang, teka lang, nararamdaman ko yung hirap din ng mga nando sa evacuation center. Kasi biktima din ako. Naranasan ko pumila sa mga relief goods. Yung mga ganyang pakiramdam. Kaya, lagi ko rin tanong, bakit ganun? Di ba teachers na nga din naman yung uupo sa eleksyon. Isasakripisyo mo yung buhay mo dyan sa eleksyon. Tapos pag ganito din, teachers din ang front. ang ano ko lang, di ba? Parang laging teachers ang nasa ang unahan ng laban. Parang kayong pon. Ilang araw lang pasok? Buong linggo? Yes, buong linggo. Yeah, oo. Nung Monday nag-half day lang pero tapos simula nung Tuesday until Friday. Hanggang Saturday kung may Saturday classes. May mga ba? Just enlighten me dyan sa Marikina. Kapag sila ng flood warning, may levels na ganitong levels pupunta ng evacuation, ganitong level lang, paano? Yes, first alarm yung 15 meters. Tapos yung susunod 17, Raquel, right? 17 meters alarm. Yung second alarm. That would be prepared. You need to be prepared. Tapos forced evacuation yung 18. Tama? Third alarm. Oo, third alarm. Yung third alarm. Yung forced evacuation na. So, may gano'n naman. Yun yung klaro. Maganda naman yung maganda yung ng Marikina. Talagang nakakatuwa din talaga kasi talagang klaro yun na may mga gano'n. Tapos, konti na lang talaga. Hindi, actually, parang wala na nga yung matitigas pa ng ulo na magsistay, na parang ililigtas pa ba kayo? Nandyan na. Yung mga gano'n, yung talagang kusa na. Diba? Kusa na. Tapos yung paglilinis ng government ng Marikina, ng LGU, tumutulong din yung mga local. So, alam mo yun, yung parang ang galing maganda yung nagiging dito. Kaya lang, di ba, ang tanong, babalik ulit tayo doon na
habang buhay ba natin ito gagawin? Mm-mm. Hindi pa pwedeng, ay, may alarm. Oh, sige. Okay Yung ganun lang. Yung ganun lang na, ay, may alarm. Okay. Good to know. 'Di ba? Ang saya kasi nung parang ano na lang tayo, yung alam mo na, ay okay, maayos ang mangyayari, hindi tayo kakaba-kaba. Ang Oo. hirap din kasi nung kakaba-kaba, right? Yung pakiramdam ng lahat kakaba-kaba talaga Yung marinig mo lang na umuulan ng malakas, tapos non-stop. Lahat nakaantabay dyan sa pagtaas ng ilog. Kakaba-kaba. Consistent naman na may kuryente, may Okay. Okay naman. Okay naman. Okay. Tapos maganda rin yung pamimigay din ng mga relief. Ang sabi nga nung iba na hindi lang dapat sa evacuation centers, okay sa schools, nagbibigay, yun yung reklamo naman ng iba. Dapat daw, Dapat ibahay-bahay. Di ba? Ibahay-bahay daw kasi lahat naman daw apektado din naman. May point din. Yung mga ganung bagay. So, Siyempre may mga magsasabi dyan na, buti no, pasalamat ko, may kuryente, may internet. Hindi katulad dati. Pero again, next question again, like, porke ba ganyan na bigyan ng konting okay is until na. year, until 5 years okay na. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Oo, yun yung... Pwede, di ba? So, pwede ba, Doc? May ano ba, Doc Matt, na sa side ng pagiging resilient is magte-take into action ka na. Kasi halimbawa, tulad yan, may mga preventive measure naman. So, bago pa magkaroon ng, di ba, ito naman is malaking impact yung climate change. So, sa atin, doon siguro yung saan na mag-e-end sa ako on a personal opinion ko o personal perspective ko, yung hanggang kailan ka magiging resilient, yung hindi mo naaantayin na magkaroon pa ng mas worst na pwedeng mangyari, and you will take into actions na paano ba matitigil, kumbaga paano ba hindi man matigil, paano ba mape-prevent yung sobrang effect ng climate change. Naalala ko dun naman sa post, sabi kay Doc Matt, mag-umpisa ka na magtanim ng puno. At nakakaya mo, talaga kasarap sagutin ng ganun. Ay, sorry po. Simula high school po, nagtatanim kami ng puno. Nagtatanim na tayo, di ba? Alalaki nga na puno ng mga tinanim na natin hanggang ngayon. Pero doon, ako for me, doon yun yung boundary na you will take action na. And yung action is, kahit pa paano, concrete na siya at leaning siya towards doon sa improvement ng Ang medyo challenging lang na side is, sana magkasabay-sabay utak ng tao doon sa yun Yung doon sa pananaw na gano'n na magkaroon tayo ng pakialam. Meron isang Doc Matt, ikaw Julie, kung napapanood nyo, yung nag-trending din to na na post. Yun nga lang, although pinagpe-pray na sana Lord, pero yung mga videos siya, yung short clips ng yung mga hardworking pa during netong recent na bagyo, nandyang yung matanda nagtitinda ng gulay sa gitna ng malakas na ulan. Sa ulan. Yeah. Yung isang delivery na nagdi-deliver pa. Yung bang yung mga taong lumalaban ng patas. Ayan. So yun doon papasok na may magagawa ba ako or wala dito sa ganitong sitwasyon. Siyempre, on the spot, iisipin mo wala naman akong magagawa. Like rin yan sa pagpili ng mga leaders natin, di ba? Sabi, isang boto lang naman ako, wala akong magagawa. Go ba tayo? Ano yung caption? Para sa mga lumalaban ng patas? Yung Lord, papanalunin mo muna. Lord, papanalunin mo naman yung mga taong lumalaban ng patas. Pertaining dun sa matandang nagbebenta. Yes. Different siya Iba-ibang scenario.
iba-ibang scenario yon, yung matandang nagtutulak ng kariton sa gitna ng baha, ganyan. Hindi ba pwedeng ang caption is sa tunas po ninyo na yung mga hindi lumalabang. Kung pwede nga lang, diba? Pero doon na naman ako medyo, yung sinasabi nga natin na hindi ka po pwedeng walang pakialam. Oo. Kasi, ayun nga, medyo nakaka-frustrate lang na maririnig mo ngayon sa mga leaders, especially sa mga nagli-lead sa atin, no, na ganyan na ang new normal, na tayo magagawa, tayo dyan. Out of touch sa reality, di ba? It's a no-no. Kung sino ba advice? Sabi natin, hindi tayo magiging politika dito. Pero, hindi natin maiwasan, ma-connect. Kasi, Connect sila lahat dun Yes, sila yung nagmamanage din ng fund. And babalik din naman sa mga tao. Sino ba boboto sa kanila? Ano ba yan? I don't know, maybe there should be an anthropological and sociological study behind it. Yung mindset natin as a Filipino culture na bakit natin hinayaan na we're under colonization for 300 years na after noon may isa na namang nanakop. Alam mo yon na parang nandun na okay na sa atin na yun nga, hindi tayo resilient tayo, at the same time hindi rin tayo resistant. Na kung pwedeng ipa-improve ang quality ng buhay nyo, bakit hindi natin gawan ng paraan? Bakit yung may mga capacity to improve the lives of others, why not step up more? Especially, again, mga government officials. And minsan rin ako na parang, ayan, kapag may mga ganyan sa kuna, tutulong ay mga government official na parang utang na loob ng taong bayan na tumutulong sa kanila. Trabaho nila and they were voted for. Na and naman yan, hindi mo naman sila parang ipinagtulakan para at hindi nila pera. Hindi nila pera yon. Oo. Kaya natutuwa ako. I'll be very vocal. Natutuwa ako sa mayor ng Pasig with his mindset na talagang sinasabi niya na mag-aral lang kayo, wala hindi niyo utang na loob sa mga politicians. Yes. 'Di ba? Yung gano'n na dama mo yung compassion niya talaga through service. So, pero sana dumami yung ganun. Dumami yung nagli-lead na meron talagang genuine na Totoo, kasi yung alam yan ang boss ko kasi parang ilan pa ang mga natin na ay nako. Kasi yung authenticity kasi nung pagtulong ng tao, lalong-lalo na ngayon sa mundo ng social media, mapapansin mo na parang hindi to authentic. Parang for the clout. Ang dami mong, ang galing ng PR mo, PR department, PR team mo. Lahat may video, lahat may picture. Kada kembot may video, kada kembot may picture. Kumpara, nabanggit kasi ni Julie yung sa Pasig. Wala akong nakikitang ganun doon sa kabilang mayor or sa ibang mayor na ganun. Kaya swerte natin no? Di ba yung mga ganyang bagay, so sana rin makita natin kasi tulad din yung nabanggit natin kanina, 'di ba? Yung kasi nagpo-produce siya ng denial lalong-lalo na sa atin mga Pilipino na etong sitwasyon pero in denial tayo. Kasi okay na 'to. 'Di ba? Yun yung go for it. Tapusin. Go lang. No, like I just want to raise a question like paano nyo may improve yung authentic na resilience na yung sabi mo resilient ka talaga. Like kasi ako the way I approach it, I would say that there's points na resilient ako pero there's points in my life din na talagang Pollyanna effect lang na okay na yan. It changed when I realized na if there's something na nangyayari sa akin, I need to approach it on all aspects. Hindi lang yung positive, pati yung negative. Kasi, like, how do I put it? Halimbawa, nung na-aksidente yung nabangga ako nung sa car ko. Like, I was 5 hours away from where I'm living. Nasagip siya. So, ang mindset ko is,
umpisa pa lang yun ng travel ko, ng bakasyon ko doon. So, I have 4 days pa ng travel. So ang isip ko, ang galing yung logistics na, I need to get a rental, papaayos ko yung car, iiwan ko yung car ko dito, tapos babalikan ko na lang after 2 weeks, yung ganung tipo. If I was my younger self, ako lang isip parang, okay lang yan, ipagdadasal ko na lang yan. Pero at that point, nung kausap ko yung friend ko, sabi ko like, talagang sinabi ko sa kanya na I'm stressed. Like, I acknowledge that this is stressful for me. Na hindi ko alam. So, the conversation was helpful. Pero nandun yung point na I acknowledge na hindi ako masaya sa situation. Yes. Pero, I'm trying to do something about it and make the most out of it in a way. Pero nandun pa rin na back of my head na may problem na kaya ko i-resolve. Hindi lang ako nag-linger dun sa negativity. Tama. That's what you call sa psychology na realistic retrospection. Okay. So, yun yung sana mas ma-develop ng bawat isa, yung realistic, di ba? Yun yung perfect na ginawa mong example eh. Ito yung situation, nakikita mo na ito yung nangyayari. So, ito yung realidad ng buhay ko ngayon. Ano nagagawin ko? Maglilinger ba ako? O okay na to? So dapat maano natin yon yung realistic retrospection. Kasi kasama din natin yung mga tao din sa paligid natin, yung mga pagbabago, we learn to adapt to certain changes. Pero realistically na ito ba talaga kakayanin at kaya bang gawin at ano yung magiging effect. So yun yung sagot doon sa tanong mo. At nasagot naman natin doon sa anong pinaka-perfect terminology dyan. So, sana ganun din na mangyari sa Philippines. Hopeful pa rin tayo, tulad natin, lagi natin sinasabi, na lagi tayong hopeful, na kaya naman. Yung iba lang kasi, halos lahat ay, alam mo yung mga silent workers lang, na ayaw na lang mag-talk. Kasi lalong-lalo na sa social media. Parang mababash ka pa. Di ba? Parang meron ka lang ni-raise, nagtanong ka lang. Pero bakit kailangan kang i-bash? Tinatanong lang natin realistically, ano ba talaga ang gagawin? And dugtungan ko lang yung mo, Doc Matt, no? Ganda lang nung example ni Julie, tapos nabigyan natin ng tamang terminology, no? Pero bago ako tanong ko lang, Doc Matt, yung ganun bang yung nabanggit mong tawag doon sa nga yun, realistic retrospection. Retrospection. Ano ba yan? Sa tao ba is as we matured or as we experiences yung mga challenges ng life, lalong At least, nagiging parang combination siya nung experience comes with maturity. Okay. So, kasi hindi mo siya ma-apply realistically kung hindi mo naman siya na-experience. And yung napaka-importante doon, no, yung i-acknowledge mo, yung katulad ng sinabi ni Julie, ina-acknowledge ko yung negative doon sa situation. Totoo. Na hindi tayo nag-sugarcoat. Ugali kasi natin yun na Pinoy. Diba? Yung mga denial, yung mga negative na emotions na yan, yung naka-cloud yung judgment natin. Kasi underlying factors, madami. Baka may hidden motive, may gusto kang gawin, o kung ano mang gusto mong patunayan. May mga ganyan. So, madaming factors to consider. Pero, let's just pray na dumating yung panahon na kahit umulan, hindi na maduduktong na ang Marikina ay bahain. Oo, tama. And yung dun sa isang nabanggit din kanina, no, na yung kailan ka, yung napaka-importante kasi nun, yung healthy, no, conversation. Yung parang pag nagtanong ka, ito bang itatanong ko, makakasakit or yun yung napaka-importante. And I think, and hopefully, nagmamature din tayo kasi like ngayon sa social media, yung katulad ng sinasabi mo, Doc Matt, yung sa yung galingan ng PR
nandoon sa side na ganon. Pero at the end of the day, parang lalabas at lalabas kung authentic yung isang leader or yung isang merong objective na maganda, na hindi mo kailangang excellent yung nagma-manage ng social media or whatever na ganyan. Kasi lalabas at lalabas yung objective. Nalala ko lang tuloy yung speaking yung ganyan. Yung parang kung sino daw yung nabash din niya. Yung makakahuli ng lamok. Para may, nalala mo yung Dakmat? Kasi yung kasagsagan ng dengue. Parang ganyan. So, nabash Ang talino nun. Ang talino nung nag-isip. I-share mo. Kasi tumataas yung mga nagkakadengue doon sa lugar nila. And ginawa nung kapitan. Kapitan ba yun? Kasi yung isang elected Official, government official yun. Government official. Parang contest siya na yung pinakamaraming, parang may katumbas na halaga yung bawat lamok na mahuhuli mo. Uy, ginawa sa atin yan, daga. Okay. Ginawa sa atin yan. Kahit pa paano, visible na yung lamok. parang puting buhok. Pati naman, natatawa si Julie kasi iba na yung mga first world tapos na yung mga third world. Ito yung mga pa-contest. Yun na nakakatuwa lang kasi it's like a noontime show. Yes! May pa-contest, di ba? Katulad din na sinasabi ni Julie kanina, yung may nagamulang away. O na national level, o na national di ba? Pero, ang kaso kasi, parang nananormalize yung yung hamunan, yung parang pagbabastos ng pagsasalita. Totoo. Sabi ko ba naman tong mga to? Pero, again, yung doon nagkakaroon ng yung in a way, yung blind supporter. Hindi naman blind supporter. Yung parang mali siguro na pagtangkilik doon sa tao. Yung nakatingin sa tao. Dapat mas tignan natin yung proseso or yung institution or ang Pilipinas mismo na nag-i-improve ba tayo. Kasi may mga may mga gauge naman or measurement naman na nagde-develop tayo as country. Although medyo masyadong technical, pero I'm sure sa bawat sa bawat bahay, sa bawat pamilya, may measure naman nila sa paraan na alam nila kung gumiginhawa yung buhay nila, no? Or gumiginhawa yung buhay natin. So, doon ko naalala ko na naman yung lamok. Kaya ako natatawa na yung ganun ka mag-isip, tapos yun nga yung maghahamunan ng boxing. I'm really curious kung may sociological study about that. Oo nga, Doc Matt. No? Na sana nagmamature na rin ako naman, nakikita ko naman doon sa paghahamon, yung pinatulan naman nung isa, no? Parang mas nakikita ko siya on a positive na to kasi puro salita. Alam mo yung salita-salita, parang, ka rito, totohanin natin yan kung totoo yan sinasabi mo. So, parang ang sinasabi naman niya, ini-establish ko lang na talagang itong taon to, pagka may sinabi, hindi siya credible doon sa sinasabi niya. Parang buka lang ng bibig, parang ganun yung na, pero kung tutuusin, hindi na naman sana kailangan ng isang mataas na opisyal sa gobyerno na pumatol ng ganun to prove na hindi naman totoo yun at mukhang bibig lang yun ng tao. Bukang bibig. Oo, kaso kasi medyo, although siguro part din yun nung nung medyo uhaw nating na gusto natin ng instant change na sa leaders natin, na talagang sino bang makakapagpaalis sa halimbawa yung pinag-aagawan sa 'di ba, yung sa Spratlys. Ikaw ba naman sabihin ng leader na sinong dyan, walang makakapasok dyan. Siyempre, ikaw na supporter, na andun ka sa, kumbaga parang instant change di ba? Instant na shift sa part ng government na kitang-kita doon yung kauhawan natin sa leader na sino ba talagang magaling mag-implement. Kasi resources-wise, andyan sa atin.
tayo nga daw isang malaking naniningil ng tax na andyan din. Yeah? Tayo din yun. Pero hindi lang siya nagagamit ng tama. And hopefully, tayo as a country is nagmamature din tayo dito sa mga nangyayari din sa atin. Ewan ko lang kung sa perspective ko lang yun. Pero, yun nga, na maganda magamit natin yung negative na nakikita natin sa realidad, na ganyan yung, iba, sasabihin nung mataas na official na ito na ang new normal, na hindi ka papayag. Na, parang ikaw, as a citizen, sige, di new normal na rin na ganyan yung presidente. ganyan yung so, pero ka namang magagawa on your own na baby steps or sa capacity mo, pwede ka namang maging mabuting citizen. Pero yun nga laging babalik, sabihin na naman, tapos lulustayin yung tax namin na ibinabayad. Hindi mo na alam kung sa kalulun ka. So, maging resilient ka na lang. Okay na to. Okay na to. Parang very discordant siya na at one point, nandun yung pagiging resilient, but at the same time, yung sinasabi mong gustong easy change. Yes. Na kasi parang lumalabas ngayon, resilient ka nga, at the same time, complacent ka na lang. But at the same time, you want change, pero mabilis naman na change. Parang walang Goldilocks point na slow, nag-grow, na nagbabago, but at the same time, accepting na there's something that needs to be done. Diba? Siguro maganda, Julie, yung na-connect mo yung nung halimbawa yung na-aksidente ka. Na-aksidente ka. Na mo na may negative doon sa situation. Pero kung yung younger version mo siguro is, uuwi na lang ako. Hindi ko na itutuloy itong travel ko. Yeah? Pero since naandyan na, nag-improve na rin yung mindset mo in terms sa mga challenges nga na nai-encounter. Teka, ano bang pwede kong gawain? Parang yung nangyayari ngayon, ang mindset, yung parang naging mindset ng tao is, na-aksidente ako yung sasakyan ko. Parang ang nila is instant merong kapalit na agad ng magandang sasakyan. Yan. Tapos yung sasakyan pa is mas maganda pa kaysa doon sa sasakyan na nasira sa iyo. So parang napaka-exact opposite talaga nung situation na hindi po pwedeng ganun. So i-acknowledge natin yung negative doon sa situation. Pero at the same time, realistic din naman na ma-convert mo siya into positive. No, Doc? Hindi rin maganda na once na ma-acknowledge mo yung negative, mag-spiral ka sa negative lang. Tama din. Yun naman yung uuwi ka na lang sana ng bahay mo. No, hindi mo na itutuloy yung travel mo. So, na-connect tuloy natin yung... Pero maganda kasi siyang maganda siyang doon sa sitwasyon na napakadami kasing aspeto nga na nagko-contribute talaga na na sana yung 'di ba when we question sana it's just plain question, nagtanong ka lang, gusto mo ng sagot. You don't mean anything na para i-bash yung tinatanungan mo. It's just plain of asking a simple question. Tapos parang ang nagiging sistema natin dito ngayon ay parang ikaw pa yung masama kasi nagtanong ka. Bawal magtanong. Akala ko pwedeng magtanong, di ba? I like that point as well. Kasi yan, malaking nakita ko talagang difference ng kultura natin compared to others. Nandun tayo sa parang, pag nagtanong ka, is viewed as negative. There's always the saving face na parang kapag nagtanong kasi, it's a question about the authority di ba? Yes. Which I guess inculcated from being colonized na dapat you're in this level and dito sila, you cannot question kapag you're in lower level. Yung napansin ko when I started working with different nationalities na kapag may dapat ayusin, pag-usapan, before I would say, may conflict na. Ang mga Asian na mga colleagues ko, quiet lang kami. Tapos ang mga American, sige, talak lang sila ng talak. To the point na parang, naisip ko na, hindi rin siya healthy kapag hindi ka nag-raise ng voice mo kasi wala kang ma-achieve.
Diba? So, we need to, again nga, going back sa pagiging resilient, dapat hindi lang tayo resilient to the point na complacent ka. You need to be resilient, at the same time, know how to resist, know how to question authority, raise your voice, diba? Correct. Figures, I guess. Hindi lang basta makahanash. Kumbaga, Totoo naman. Kumbaga nga, kung halimbawa ikaw nasa sitwasyon ka na, ikaw may question ka na doon sa sitwasyon, what more pa yung mga naandoon din sa laylay na mas worst pa yung na-experience nila, no? So, yun yung napakagandang sana, yung mapagmaturan din natin, no, na pwede kang magtanong nang walang sagutin na lang. Kasi alam mo, kay balik tayo kay Mayor Bicot. May ganyan siya eh. Sabi niya, ang sagot niya lang, ay, nandun po yan sa website. Simple. Nandun po yan sa nung although during kasi ni election, kaya medyo di ko naman din Pero yun lang yung sagot niyang napaka-simple. Ay, matagal na pong nasa website yan. Kasi parang may kinwestiyon sa kanyang project or what. Sabi niya, ay, nasa, po yan, website ng ganito, ganyan. Ako, very good naman. Kumbaga yung transparency pa rin talaga. Totoo. Nasa nila yan eh, diba? Nasa kanila na napaka-importante rin ng lahat is okay kang tanungan. And sagutin mo na lang ng simple lang din. Sumagot lang. Oo. 'Di ba? Sumagot ka lang. Sagutin mo lang yung tanong, hindi mo na kailangan magpaligoy-ligoy na parang kini-question mo ba kung sino ang nakaupo. 'Di ba? Sabi ni George, i-normalize natin na pwede kang magtanong. Tama naman. Ako yun. Nilagay, inulit ko lang yung sinabi mo. Nilagay ko lang sa chat para may footnotes. Tama naman. Di ba sabi nga ni late Susan Roses, huwag mahiyang magtanong. Libre naman magtanong. Which I think, yun talaga, it's very ingrained sa kultura natin and again, sa Asian culture na saving the face, na parang kapag nagtanong ka, bobo ka. Pag nagtanong ka, you're questioning the authority. So it's about your identity as someone na hindi ka matalino. At the same time, you're questioning power. Which I guess there should be a mindset shift about that. Oo. Mahirap siyang gawin, lalong-lalo na kung malawakan. Kung isang tao nga, ang hirap mong i-shift yung kanyang, di ba? Kanyang pananaw sa buhay. Paano kunyari? Madamihan pa. So if you're watching Kazisters, maybe this is a wake-up call. Exactly. Exactly. Dapat lang pagka may ipopost ka, ang mo agad, nagtatanong lang po. Di ba? May ganun pa. May mga ganun disclaimer na, di ba? Yung lagi may ganun, nagtatanong lang po, wag po sana mabash. Di ba? May mga ganun. Pero sana hindi tayo na rin maging ganun. Kasi nagtanong ka lang, you don't need to have that disclaimer. Di ba? Na para hindi ka awayin ng madlang tao. May ganun also nung high school tayo, considering na mga elitistang science and math. Wala, may kultura ba tayong gano'n nung high school tayo? Or did you feel like that? Hindi. Ang na-experience ko, natatanda ko, nagtatanong tayo. Di ba? Nagtatanong tayo. Di ba? Yung tapos ang maganda sa atin, sa panahon na yun, in a respectful manner. True. Diba? Kasi iba rin yung approach ng iba na nagtanong parang iba na yung dating. Pero yung natatandaan ko, kahit sino magtanong sa atin before, respectful pa din. Hindi siya nakakabastos, hindi siya nakakainis pakinggan. Unlike ngayon na parang iba na yung paraan ng pagtatanong ng mga kabataan. Lalo-lalo na yung mga entitled. Parang, teka lang. Oo. Maybe we'll have another topic about that. Oo nga. Anyway, bago natin makalimutan, let's all greet our grandparents. Today is World Grandparents Day. Diba? Hello sa ating mga lolo at lola. Kaya mga seniors natin. Wala nang pareho set ng lolo at lola ko. Diba? Oo nga. Happy Grandparents Day sa lahat. All over the world. Trauma.
Siguro Kasi sila yung totoo, di ba? Doc Matt, sila yung makakasabi din na nag-i-improve tayo or Totoo. At saka yung ating kung mga ano lolo't tayo, lola. 'di ba, for sure merong tayong nakuhang lesson from them. Exactly. Mm-mm. Ako, again, from our previous topic ng kasambahay, ang kasambahay namin isang lola ko. Mm-mm. 'Di ba? Ako naman Magandang yung topic lolo. din 'yan, yung Ako naman mga yung lolo ko, negosyante yun eh. 'di Pero ba? negosyanteng na loko. Alam mo, topic tayo na minsan. Next topic natin. Yan. Magandang topic din 'yon, yung mga learnings na wisdom, 'di ba, na nakuha from them. Ng ating mga lola. Lalong-lalo na nasa midlife tayo. Yeah. So let's not forget para sa ating mga ka-sisters, 'di ba? Always remember then na you can be changed by what happens to you, but never refuse to be reduced by it. I like that. Lagi nating, kasi parang aanhin natin, di ba? Na mababago tayo kung ano mga circumstances na nangyayari. Pero, syempre, you need to learn from it. At syempre, dapat, you need to say, teka lang, parang may mali. Kailangan ko may baguhin na hindi ako dito. May dapat akong baguhin. And sa akin naman, I'll stick to what I was saying na resilience doesn't mean being complacent. Resilience needs to have resistance. And kung may kayang i-improve sa quality of life mo, do something about it. Don't be scared, voice it out. And, call the attention of people na responsible for specific aspects of your lives, di ba? Kasi they need to be held accountable. Sa akin naman, guro, yung pagiging resilient, isa rin yung gawain mo on your personal capacity, hindi man para sa sarili mo, para sa iba, pero wag mapapagod. Ayan, wag mapapagod na hindi mapapagod na maging resilient is magkaroon ng action doon sa mga challenges na na-encounter natin. At I think hindi na pagiging resilient yung parang palaging nangyayari na at nagiging normal na yung isang situation na pwede naman talagang ma-improve. Pero lagi nating isipin na hindi lang to para sa on a personal natin, no? Napaka-importante na maging open tayo doon sa mga challenge, maaring hindi challenge sa end natin, pero sa ibang tao, siguro nasasabi natin na okay na yan, normal na yan, ganyan, kasi hindi ka naman actually nababahaan, or whatever na, okay na yung ganyan na kasi hindi ka naman, yun nga, napaka-importante na as we grow, at na-encounter natin tong mga challenges na to, napaka-importante natutuwa ako sa sinabi ni Julie na i-acknowledge mo yung negative, pero ano yung magagawa ko dito sa negative na to para mas maging mas maging okay siya. And at the end of the day, mas piliin natin yung maging mabuti, hindi lang para sa sarili natin as well as doon sa mas nakakaraming tao. Kung ang pagsasalita na wag nating i-normalize yung mga bagay na hindi maganda hindi lang para sa sarili mo. Siguro pamantayan natin unang-una sarili natin tsaka yung family at tsaka loved ones natin di ba? Pagka itong mga nasa mga mahalagang tao sa akin is ginanito is okay ba? So yun yung isang maging batayan natin. Nakaka-proud na pagka sinasabi, ito paulit-ulit ko sinasabi, nakaka-proud na pagka taga Marikina, ay sanay na ako sa baha. Pero that's one way na may strength tayo out of doon sa mga challenges na nangyayari. Pero meron tayong ginagawa out of it para ma-improve yung mga may action sa end natin na mas nakaka-proud na sinasabing binahana ang buong NCR pero ang Marikina nakakapagtaka. Hindi binaha. Bago, di ba? Bago. Yes.
yun yung mas nakaka-proud. And holistic yung holistic yung approach. Hindi lang nag-umpisa yan sa ibulsa mo ang basura sa Yes, everyone's Yes. working. Yes, holistic yung approach, yung buong buong community yung kailangang ma-involve kung gusto natin ng magandang pagbabago or yung impactful na pagbabago. Hindi siya yung hindi siya instant. Yeah, hindi instant yung over the years. Kailan pa nag-start yung pagbubulsa ng basura? High school pa tayo, 'di ba? O ilang taon na, 25 years. Oh, yeah. So walang instant kung gusto natin ng impactful na pagbabago. And napaka-importante bilang mga Pinoy tayo is yung positive side natin doon sa pagiging resilient natin is maka-attract din tayo doon sa mga taong yung nananatili doon sa sinasabi naman ni Julie, na nananatili na doon sa negative, nalugmok na siya doon sa negative. Hindi, i-pull natin sila para ma-change yung negative na yun into positive. So, yun. I like that. Share your big smile, mga ka-sisters. At gigising Thank you. pagka may live. Thank you for joining, everyone. Thank you. Good night. Good night. Good night. Huwag natin kalimutan na LSS. Like, share, and subscribe. Sa ating... Naisip ko lang yan. LSS. Like, share, and subscribe sa ating mga social media accounts. Midlife Crisis. Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Maulan na gabi din. Maulan na gabi. Ito tayo. Good night, mga ka-sisters. Good night. Enjoy the week. Be safe, everyone. Be safe. God bless.